Yan, sumpagpalang umaga po sa ating lahat, no? Naputol yung live natin kanina dahil may ginawa lang tayo saglit, no? Yan, tuloy tayo today, no? Bago ang lahat ay binabati ko muna. Simula Luzon, Visayas at Mindanao, yan. Sa mga viewers natin at sa mga nanonood, no? Huwag po ninyong kalimutan na i-heart at ibahagi ito sa iba, itong video ko na to, para lagi po silang updated sa aking mga live streaming. Yan. Okay, ayusin muna natin yung camera. Sige. Maya-maya ay magla-live na tayo. Sa mga tulog pa, yan. Good morning. Sa mga gising na po, mapagpalang umaga pa rin. Yan. Mayroon ako itatapik sa inyo. Bago ang lahat, no? Oo. Bago tayo mag-start, mamaya-maya konti, no? Yan. Magtatapik ako maya-maya. Maya-maya konti. Yan. So, binabati ko po pala ang Rizalian at sa lahat ng mga iba't ibang samahan. Binabati ko rin ang aking organisasyon na ito na Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary International, no? Yan. So, binabati ko rin po pala yung mga nag-share ng aking mga posts, mga videos. Maraming salamat po, no? Binabati ko po yung 144 chosen people. So, mapagpalang umaga po sa inyo. Ipagpatuloy nyo lamang po ang inyong mga mabuting mga pagbabalita tungkol sa ating Panginoong Diyos, no? So, maraming salamat po sa inyo sa pagbahagi ng aking mga live streaming at mga post regarding po sa ating mga mabuting mga kaaralan, no? Yan. Bago po ako mag-topic mamaya is mamaya-maya pa naman dahil kagigising lang, no? Ang topic ko po mamaya about sa mga spiritual na gamit or material, no? Kasi ang inisip ng iba, kapag meron na silang spiritual na gamit, kaya na nilang gampanan lahat. Hindi pa. Kasi ang pagkakaroon ng isang spiritual na gamit ay isang mabigat na obligasyon yan. Oo. Kasi hindi mo matawag na misyonaryo or missioner ang isang pagkatao mo pag hindi ka talaga nag-aral ng spiritual. Na tunay na spiritual, ha? Yung hindi yung nagpapanggap lang dyan na nag-spiritual kunwari tapos iba naman ang ginagawa, no? Yan. So, binabati ko ulit yung Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ating ibang bansa, no? International, no? Yan. Binabati ko po kayo lahat, no? Kapag ikaw ay nagkaroon na ng spiritual na aral sa buhay, iiwasan mo na kasi yung mga bagay na ito, yung pakikipagkompetensya sa nalalaman mo, kinokontest mo yung nalalaman mo sa ibang tao, iniiwasan mo na yan. Pangatlo, hindi ka na nakikipag-away kasi pag nag-spiritual ka na, hindi ka na dapat gano'n yung mindset. Nakikialam ka ng buhay ng ibang tao. Dapat ang unahin mo yung buhay mo, kung paano ka ba lumago, kung paano ba magampanan ang responsibilidad mo at obligasyon mo sa Diyos. Yan ang katotohanan. Kasi maraming mga nagsasabi na kilala nila ang Diyos, pero paano nga ninyo makilala kung material lamang ang tinitignan ninyo? Ang Diyos ay hindi po ninyo makilala yan kapag tinignan nyo ng pisikalan. Kasi ang Diyos, makilala mo yan doon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ano po ba ang Diyos kung tawagin? Ang Diyos ay isang uri na hindi ninyo alam or kakilala. May mga tao kasi na yung kalaman nila kahit katuldok, ipipilit nila na wag kayong umayon lamang sa inyong nalalaman. Bagkus, yung Diyos dapat ang pairalin ninyo sa buhay ninyo nang matuto kayo ng mabuting aral or asal. Kasi hindi pwede yung mabait ka lang. Kailangan mabuti ka na tao sa bawat tao na nakilala mo, no? Kaya nga sabi ko sa kanila, paano mo masabi na mabuti kang tao kung yung pag-spiritual nga, hindi mo pala inaaral lang mabuti, hindi mo pala sinapuso.
Hindi mo pwede masasabi-sabi sa kapwa mo na matamis ka ngunit magpaubos kung sa sarili mo nga hindi mo na i-apply iyan. Ha? Marami kasi dyan nagpa-ID lang sa ID, sa samahan para masabing misyonaryo. Pero hindi naman pala talaga sila tunay na misyonaryo sa pamamagitan ng gawa. Ang ID, isa lamang yan na basihan na rehistrado ka sa iyong samahan. Pero hindi nangangahulugan yan na kapag may ID ka na is 100% mabuti kang tao. Dahil ang tinitignan pa rin po doon ng Diyos, yung puso mo, kung mabuti ba ang ginagawa mo o masama sa kapwa mo, no? So, ang topic ko ngayon about sa spiritual na gamit. Lahat naman tayo may mga spiritual na gamit na iniingatan sa ating buhay, no? Ayan. So, kagaya ng mga divine words na yan, na ibinigay ko sa iyo, sa inyong lahat, no? 9 mystery, ako po ang nagmamay-ari ng 9 mystery na yan. Ako ang nagturo sa lahat ng tao niyan, no? Na 9 mystery kung paano ka manalangin. Ako rin po ang nagturo ng Hisbro Saram at Normosum. Bawat letra niyan, may ibig sabihin yan. May meaning yan. Paano mo masasabi na ikaw ay isang lehitimong miyembro kung hindi ka naman sumusunod doon sa patakaran ng Diyos or batas ng Diyos, no? Ang Diyos hindi naman namamarusa eh. Pinababayaan ka lang diyan kung anong gagawin mo. Kumbaga dumating man ang tamang panahon, hindi naman ang Diyos ang hahatol pagdating ng panahon sa mga taong di nakasunod. Alam mo bakit? Kasi ang Diyos, ang uunahin niya yung mga anak niya nakasunod lamang sa Kanya. Yung mga hindi nakasunod, mapag-iwanan na. Bakit pasasayangin ng Diyos ang kanyang oras para sa mga taong matigas ang ulo at hindi nakasunod? Na kahit anong ibigay na pangaral, hindi naman sumusunod, di ba? Hindi mo pwede masabi sa harapan ng tao na misyonaryo ka. Kung sa IT ka lang nagmisyonaryo, pero sa tunay na buhay or sa gawain, hindi mo palang apply yan. Marami nga dyan, nabasa yung iba. May mga pamphlets pa, may mga libro pa, pero hindi pala nila na-apply yung tunay na aral ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ko. Kasi kapag ikaw may aral ka ng Diyos, i-apply mo sa sarili mo. Huwag mong gawing palamuti yan sa buhay mo. Di ba? So, ang topic ko ngayon is about sa mga kaalaman. Hindi ako kagaya ng iba dyan na may mga malalaking libro, may mga pinagyayabang sila sa social media, nakalaman nila. Kasi ang tunay na malakas, marunong makontento kung anong meron siya sa buhay niya. Ang tunay na kalakasan, hindi lamang sa pagsunod sa salita ng Diyos, kundi doon sa pagiging tapat sa kanyang Panginoong Diyos. At hindi lang yon, yung pagiging kontento kung ano lang ang binigay sa kanya ng Diyos. Hindi naman porke na nakabasa ka ng kaalaman, magmamataas ka na sa kapwa mo. Pero yung nalalaman mo, katuldok lamang. Diba? Marami nga dyan nag-aral ng salita ng Diyos, pero katuldok lamang ang nalalaman. Dahil paano mo nasabing katuldok lamang na kanilang nalalaman? Dahil pag may kaalaman sila, pinagyayabang na nila. Tapos siraan nila yung kapwa nila na hindi naman nila kakilala. Gawaan nila ng kwento. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan, mag-ingat kayo dun sa mga komisyoner. No? Yan, may mensahe na ako dyan dati. Diba sa pagbabalik ko, maraming mga naglalabasan dyan na magpakilala na sila ay kakilala nila. Ako, verse 14 ba sila? O ano pa man silang mga verse? 24 ba sila? Verse ba ng 666? No? Kasi maraming ganyan sa samahan. Na nagpapanggap sila na kaklose sila ng SD or mga Supreme Division. Kaya nga, tingnan nyo yung mga tao na yan. Sila, mga tinanggal sila sa sama. Mapagmataas ang kanilang ugali. Kaya sila tinanggal. Kasi may ginawa silang hindi maganda sa loob ng organisasyon. Dahil ang tunay na mabuti, mananatili magpakailanman. Kung mabuti kayo, gumawa kayo ng tama sa kapwa nyo, huwag kayong gagawa ng masama. Huwag nyo sasabihin na kilala nyo ako, pero kung yung ginagawa naman ninyo masama, hindi nyo ako kilala. Dahil ako, wala akong
ibinigay na mensahe o itinuro sa tao na gumawa ng masama. Dahil ang tinuturo ko dito lahat, puro mabuting aral at kaalaman lamang. Yeah. So, sa akin, ipapakita ko sa inyo, ito yung maliit ko lamang na kaalaman. Nasa kanang kamay ko ito yung kaliwa. Kung dito tayo titingin, kaliwa. Ito naman yung kanan, So, sa camera kasi iba yan eh. Pag kayo mark kayo sa akin, tingin nyo dito, kaliwa, ito yung kanan. Gets nyo na? Yan. Hindi-demonstrate ko. Itong hawak ko na ito, ay simple lang. Hindi to kagaya sa iba na may mga malaking libro, maraming kaalaman, tapos hindi naman nila ma-apply sa sarili nila. Sabihin nila, misyonaryo sila, pero ang papangit ng ugali nila, para silang ipinanganak sa impyerno. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pag sinabi mong misyonaryo ka, magpakabuti ka, gumawa ka ng tama. Tapos hindi mo naman pala kilala ako, sisiraan mo ako, hindi ka misyonaryo. Kasi ang tunay na misyonaryo, pipi at bingi na yan sa ginagawa ng kapwa niya. Kasi nagkaroon na sila ng doktrina eh. Kung sabihin doktrina, na bigyan na sila ng magandang aral. Bakit mo papakikialaman ang buhay ng kapwa mo na ikaw nga, sarili mong buhay, hindi mo maayos-ayos? Hindi mo magawang pagandahin? Bakit mo pakialaman ang buhay ng ibang tao na wala ka namang ambag sa buhay namin, mga Supreme Division or Supreme Divine, no? Yan, pakita ko sa inyo. Ito, panyo ko kasi simple lang. Ang panyo ko na ito is maliit lamang. Totally, maliit naman talaga ito eh. Maliit lang ang panyo ko. Kasi ito, sa tingin ng mga tao, simpleng panyo lamang ito. Sa paningin ninyo, simpleng panyo lang ito. Pero sa mga may ikatlong mata, pag ginano nila ito sa araw, may makikita sila mukha ng Panginoong Hesus. Yan po ang katotohanan. Kasi tayo, iba ngayon kasi nahuhumaling sila sa mga gamit eh. Yung mga palasak na gamit sa online, makikita nyo, dami nagbibinta yan dyan. Pero iilan lang ang totoo talaga na may gamit na iniingatan na pang-personal. Itong gamit ko po na ito is iniingatan ko talaga ito. Kasi kahit saan ako pumunta, dala-dala ko yan. Itong panyong na ito, nasa tingin nyo, simple lamang, no? Tandaan nyo, no? Bago ko po pala itapik sa inyo itong mga anak, at sa mga nanonood po sa akin, mahalaga ko pong paalala sa inyo na lawakan po ninyo ang inyong pag-iisip, no? Lawakan nyo po ang inyong pag-unawa. Laliman pa po ninyo ang inyong pag-unawa. Laliman pa po ninyo ang inyong pag-iisip. Nang sa ganon, hindi maging masama ang mensahis na ito sa inyo. Kasi minsan, ang taong mababaw, kung ano man ang sabihin mo na mabuti dito, masama sa kanya. Pero ang taong tunay na may malalim na pag-iisip at pang-unawa at pinag-aralan, tatanggapin niya itong mabuting aral na ito. Kasi itong mabuting aral na ito ay mabuting payo para sa lahat. At paalala, ito ay pahapyaw lamang. Sasabihin ko sa inyo, pahapyaw lamang ito. Hindi ito kagaya sa iba na pagyayabang, no? Ito ay pawang pagtuturo lamang ng ating kaalaman kung ano po yung ating dapat ituro dito na dapat nyo lamang malaman, no? Yan. Itong panyo na to is original na panyo ko to. Yung pawis ko na nagmimilagro, no? Na kahit mapatakan ng sugat, gumagaling, no? Yung pawis ko po nagmimilagro yan. Yung pawis ko lahat, pumatak yan dito sa panyo na ito. Dito sa panyo na to, pumatak ang pawis ko na yan. Kaya, ang ating mga gamit pang spiritual, lalo ng aking pagkatao, ay sagrado. Sagrado po yan. Kaya nga kapag sagrado ka, dapat pagtibayin mo yung pananampalataya at saka yung paniniwala mo. Huwag kang dapat bilis doon sa isang bagay na alam mong nandyan na sarapan mo. No? Sample ito. Itong mga mensahe ko na ito. Nandito ako sa harapan ninyo ngayon nagsasalita. Nagpakilala ng mga mabuting aral. Nagturo sa inyo ng mabuting aral. Sa totoo lang, ako naman talaga ang pinagmulan ng yan. Ako mismo ang nagtaguyod ng PBMA at nagbigay kulay dyan at mga kasamahan ko dyan. Hindi nyo kasi masasabi na isang PBMA ay isang napakaganda kung hindi
ang nagtuturo kung wala dyan, no? Masasabi mo maganda ang PBMA kapag ang tagapagturo ay nandyan. Kaso wala naman ako dyan. Dahil nandirito naman ako sa social media. Kaya pasalamat pa rin tayo dahil noong panahon namin, no, boses lamang ang naririnig ninyo. Hindi pa uso yung mga ganito. Buti ngayon advance na tayo. Makita nyo na ako, mapanood pa ninyo ako. Itong aking maliit na panyo ay napaka-special yan. Hindi basta-basta yan. Sagrado yan. Kaya ang pawis ko pumatak yan dito. Bawat patak ng pawis ko ay milagro. Okay? So tabi muna natin. Okay? Kung yung panyo ko nga sa tingin nyo na yan ang pinakamaliit, no? Yung sabi nila, liit ng panyo. Pag tinupi ko yan, ganito lang kaliit ang panyo, no? Ang panyo, ganito lang kaliit. Tignan nyo ha. Yan, ganyan ang kaliit ang panyo. Ito naman ang akong libro na maliit lang naman. Ang libro ko maliit lang oh. Maliit lang ang librita ko. So pag binuklat ko yan, siyempre, maliit lang. Ako lang ang makabasa ng aking librita. Nakikita nyo ba dyan? Maliit lang ang librita ko. Minsan nga, ang mga tao, yung mga hindi pa nakakilala sa akin, akala mo kung sino mga matalino. Kung makapan-down or makapanlait, akala mo napakatalino. Sabi nila, huwag ka nagpapaniwala dyan. Wala namang alam yung Supremo na yan. Wala namang alam yung Lolo Adriano na yan. Yan ang lagi nilang ginagawa sa mga tao. Disappointment. Paninira. Ako kasi, hindi ako kagaya ng iba na sa Bisaya hambog or mayabang. Mayabang sa salita. Ayoko yan kasi hindi yan kasi ang katuruan sa PBMA. Pag misyonaryo ka, pag sinabi mo matampis ka nun ay magpaubos, i-apply mo sa sarili mo yan. Hindi ka magsasalita ng masakit sa kapwa mo or sa kasister mo or saan mang tao or kanino man. Kasi nagmimisyon ka Pag dala mo ang pagiging misyonaryo, mabuti ka. Yan ang katotohanan. Magpakatotoo ka. So yung libro ko na ito, no? Yung libro ko na ito napakaliit lang. Diba? Yang sabi ko, ang kaalaman ay kasing laki lamang ng kamao yan. Sa totoo lang. Kasi kaya mo siyang hawakan Kasing laki lang ng kamao. Pag ginanon mo yan, napakaliit lang, di ba, ng librita? Pero nandito ang libro. Ang libro ng buhay na napakasimple lang. No? Na ito, pag binuklat mo ito, ako lamang ang makakakita ng mga nakasulat na to. Dahil ito, sarili ko tong kasa. Sarili ko tong gawa. Sarili ko tong kaalaman. Yan ang katotohanan. Kaya kahit saan ako magpunta, dala-dala ko to. Diba? Nakahawak ito sa akin. Kahit nakaganto lang ako, nakaganyan lang ako. Mukha lang akong walang alam sa paningin mo. Wala kang makitang kaalaman Siyempre, ang libro, maliit lamang, hindi naman malaki. Hindi kagaya sa ibang tao. Sobrang laki ng libro, ganun din ugali nila, mapagmataas, mapagmalaki sa kapwa. Kaya nga, itong libro na ito na maliit, may ibig sabihin ito. Pag maliit ang libro mo, magpapakumbaba ka sa lahat ng oras. Kung gaano kaliit ito, ganun din ang aking puso at pagmamahal. No? Laging nasa mababang lugar. Hindi kailangan ipagmalaki or pagmayabang or magmataas. Kasi tayo dito sa mundo, wala naman tayong dapat ipagmayabang sa ibang tao. Kasi tayo mga simple lamang dito sa mundo na ito. Tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito bilang isang ordinaryong tao. Bakit nung ipinanganak ka ba? Mayaman ka na ba? Hindi naman Nung ipinanganak ka ba, ang nanay-tatay mo ba, multi-billionaire na? Hindi naman Nung ipinanganak ka, sa tiyan ka lumabas, hindi naman ginto ang sinapupunan ng magulang. Lahat po tayo ay dumaan sa kahirapan. Kaya, alam natin kung ano ang buhay ng paghihirap. Sanay tayo dyan. Ito po ay pahapyaw lamang, no? Kasi may mga tao na may mga kaalaman pero hindi nila alam kung yung kaalaman ba nila subok pagdating sa tunay na gulo or
Yung sinasabi natin na panahon ng pangangailangan. Ito kasing mga kaalaman ko na ito, likas na subok na ito. Pasado ito. Nung panahon ng Marawi, gera sa Mindanao, andyan ako. Nire-rescue ko yung mga sundalo na nasugatan. Pero sa awa ng Diyos, wala pa rin nakaligtas. Kami yung mga tinatawag na backup. Pag backup ka, ibig sabihin, rescuer ka pagdating doon sa mga nasusugatan na tao. Siyempre, hindi mo alam ang pupuntahan mo, peligro yan eh. Di ba? Di mo alam kung mamaya targeting ka dyan. Di mo alam, di ba? Pero ito, marami na ito naligtas itong libro na itong maliit na ito. Maliitin mo man, okay lang. Pero itong libro na ito, napaka dami ng sinalbang buhay. Kasi kumpleto ito eh. Nandito yung para sa bala, patalim, at saka yung tinatawag na panggagamot sa tao. Kaya nagtataka sila, wala ka naman libro supremo, nasaan yung libro mo? Kung talaga may aral ka, pabasa mo sa akin. Sabi na, kung mabasa ninyo, ika ko nga, kung mababasa ninyo. Kasi yung kalaman ko, kasinlaki lang ng kamao ko. Totoo naman, kasinlaki lang ng kamao. O pag binuklat mo, nandito ang libro ng buhay. Nasa palad. Maliit na librita na kung saan nakalagay dito yung kaalaman ng mga kasa. Anong kasa yun? Yung mga aral ko. So pag ginawakan mo yan, napakalitan talaga. At itong panyo na to, sagrado din ito. Pag ginanon mo sa araw, tinaas mo, makikita mo yung mukha ng divine na Panginoong Hesukristo. Mukha niya mismo. Kung wala kang third eye, wala kang ikatlong mata, hindi mo makikita. Pero pag meron kang ikatlong mata at pinagpala ka, swerte mo pag nakita mo yung mukha ng Diyos sa panyo na ito. Alam mo ang posisyon ng Diyos, nakaganyan, no? Nakaganon ang kamay niya. Nakaganyan. Mahaba ang buhok. Nakaganyan. Mukha na mukha talaga ng Kristo. Yan. Kaya itong panyo na to mahimala. Kasi itong panyo na to ay napatakan na ito ng pawis ko. Sagrado ito. Ang pawis ko rin po ay nagpapagaling na may mga karamdaman or mga sakit na tao. Kasi itong material na ito, sagrado ito, hindi naman to ordinaryo. Sino po ba ang nagpoprograma sa tao? Tao po ba? Hindi. Ang Diyos mismo. Diyos na buhay. Na siya mismo nagbigay sa atin ng kung anong meron tayo ngayon. Ang kayamanan nyo ngayon, yung buhay ninyo at dapat nyong hanapin ng kaligtasan. Hindi yung mga bagay na makakasira sa buhay ninyo. Yan ang katotohanan. Nakakalungkot kasi may mga tao na hindi pala kilala ang Panginoong Diyos. Masyado nyo palang minamaterial ang Panginoong Diyos. Sabi ko nga, kung makilala nyo ang Diyos ay salita at ang salita ay nagkatawang tao. Ang kahulugan ng salita ay berbo. Ayon ang translation niya sa ibang lingwahe. Ang salita, ibig sabihin niyan po ay berbo. Ang berbo ay matagal nang nandirito bago palikain ang mundong ito. Bago pa dumating ang mga sangkatauhan at mga planeta, matagal na ako nandirito. Nagkatawang-tawang berbo. Yan ang tinatawag na Mesiya. Mesiya or Mesaya. Sinugo dito sa lupa para magbigay po sa inyo ng mensahe. Yan ang katotohanan. Paano kayo magkakaroon ng pangunawa kung yung sasabihin pa lang ng kapwa ninyong mabuti pa lang kinukontra na ninyo? Diba? Ako po bilang isa sa mga mahinang nilalang dito na nakilala ninyo. Sobrang hinang nilalang ko. Ako proud ako, proud ako sa sarili ko, bakit? Mahinang nilalang. Diba? Okay na sa akin yun. Hindi ko kailangan maging the best sa mata ng mga tao. At hindi ko kailangan ipaliwanag yung sarili ko sa mga tao makitid umunawa. Makitid ang pag-iisip, mababaw ang pangunawa. Dahil ang tunay na nakakakilala, yung mensahe ko palang ito, kabisado na nila. Kaya sinabi ko noon paman, mag-ingat-ingat kayo. Huwag kayo magpapaniwala sa mga yan. Ang paniniwalaan nyo, ito lamang ang nagsasalita sa inyong harapan at wala nang iba pa. Para hindi kayo maligaw.
So ano po ba ang topic natin today, no? Kasi maraming mga tao ngayon na nagsusuot lang ng gamit, dekorasyon sa katawan. Pero hindi man lang pala nila nagagampanan na dapat nilang gampanan. Sa atin nga, kung may number 7 kayo, that's good. Magagamit nyo sa panggagamot. Ang number 7 ay ginagamit po sa panggagamot. Pero itong libreta na ito, bukod pa yan doon. Pato yung banal na kwintas na pamproteksyon. Higit pa yan doon. So may mga kakayahan ang mga gamit bawat isa. Dapat gamitin mo sa mabuti. Kasi ang gamit, pag hindi po ginamit sa mabuti yan, mababawian po ng kapangyarihan yan. Kasi lahat ng galing sa mabuting gawa, pag ginamit mo sa masama, hindi ka bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bisa yung gagawin mo sa ganung bagay. Kailangan, kapag galing sa mabuti yung gamit mo, gamitin mo rin sa mabuti. Pag in case na may nakita kang inaapi na tao, nakikita mong papatayin isang tao, doon ka umaksyon, tumulong. No? Sagipin mo yung buhay nila. Gamit yung kapangyarihan na pinagkaloob ko sa inyo, na hindi kayo madutlan ng bala at patalim. Yan ang katotohanan. Kasi hindi ka pwedeng magyabang sa social media or sa ibang tao, lalo na kung wala kang patunay. Tsaka hindi mo na kailangan pagyabang yan, dahil una sa lahat, kung talagang tunay ang iyong nalalaman, sapat na yung mga patunay mo na nakikita nila sa araw-araw. Yan po ang katotohanan. Kaya doon po sa mga member ko po dito sa Alpha Royal Golden Military Legion, na mga legit na member na meron na silang spiritual ID at nakarehistro na sila dito sa ating samahan, pagpatuloy nyo yung aking mga mensahe at mga tinuro sa inyo. Dahil yan ang mga tinuro ko sa inyo ay subok na yan sa lahat ng panahon. Ang pagrehistro natin dito, wala naman yan deadline. Kasi hindi naman sa pilitan yan. Nasa iyo naman yan kung gusto mo talaga magparehistro. Kung ayaw mo, hindi ka naman pinili. Pero huwag ka maninira. Dahil hindi naman ikaw ang nagtaguyod ng samahan na ito. So bago ako mag-start, magbigay sa inyo ng konting kaalaman. Taas muna natin yung camera. Kasi umaga ngayon. Shake natin yung leeg natin. Masyado kasi mababa yung camera. Kaya tinaasan ko na. Yan. So, meron tayo ditong spiritual ID kung tinatawag natin. Ayan. Itong spiritual ID, personal ko rin po gawa yan. Spiritual ID protection. Yan ang tinatawag na Golden Raha Mantra. Na ako mismo ang may gawa. Ako lamang ang gumagawa niyan. At ako lang din ang nagre-release niyan. So, doon sa mga nagtatanong, kung hindi mo afford, huwag ka manira. Kasi itong mga gamit na ito, para lamang ito sa mga taong talagang kaya nilang gampanan yung isang bagay. Kasi dito sa mundo, hindi dito nadadaan ng libre. Dahil ang taong mahilig sa libre, magaling yan sila mandaya ng tao. Alam nyo ba yung tao mahilig sa libre? Mga taong mapanlamang yan. Hindi nagsisikap, mga batugan. Na ikaw nga mismo nagsisikap ka para makagawa ng pangdepensa. Tapos sila gusto lang makinabang sa bagay na pinaghirapan mo na hindi naman nila ikaw tinulungan. Diba? Kaya kung hindi mo naman afford, huwag ka nang kumuha. At huwag ka na rin manira. Kasi itong gamit na ito, para lang ito sa totoong tao kausap. At saka handang sumunod at maligtas pagdating ng sakuna. So yun ang sinasabi ko. Pag dumating na yung panahon na yan na sinasabi ko sa inyo, nasa hulihan ng pagsisisi nyo. Di ba? May papakita ko sa inyo. Ito ay bibigyan ko kayo ng paalala sa lahat ng oras. Bago ako mag-start, magbigay sa inyo ng kabal sa katawan, kabal sa aking buong pagkatao. Mahalagang paalala ko, patnubay at gabay ng mga magulang. At huwag po ninyong gagayan ito sapagkat pawang mga tunay na nagdidibusyon lamang ang gumagawa nito. At tunay na tao, no, na naglilingkod lamang ng totoo. Hindi yung mga taong plastikado, duplikarang itsura,
yung ugali, traidor, hindi sa inyo pwede itong mga bagay na ito. Dahil ang mga bagay na itong banal o sagrado, para lamang ito sa mga totoong tao na walang hinangad sa kapwa kundi kabutihan. Dahil ang programa ng Diyos ay hindi para sa sarili niya lamang, kundi para sa kanyang mga lingkod na tunay na nakasunod. Yan po ang katotohanan. Kasi marami ngayong mga tao ngayon na nagpapakilala, nakilala nila yung spiritual division. Pero yung ginagawa nila hindi naman mabuti. Puro naman masama ang ginagawa nila. Pag ganun po yung tao na nakikita nyo, layuan nyo na. Kasi hindi yan sila tunay. Kung marami nga nagpapakilala dyan na sila ay ako, mas marami nga nagpapanggap dyan, nakakilala nila ako, para makuha yung inyong atensyon. Pero tignan nyo yung ginagawa nila, hindi tugma doon sa sinasabi nila. So good morning po sa ating lahat. Hindi na po ako mag-mention name para lahat pantay-pantay. So good morning po sa ating lahat. Binabati ko lahat. So masaya ako sa araw na ito, no? Yung mga may spiritual ID na nag-fully paid na, yan, mga nagbayad na yan. Yung ID po nyo sa spiritual is parating na po yan. Kunting panahon na lamang sapagkat dinidibusyonan ko yan ng maayos, no? So meron po tayo ditong knife or kutsilyo, no? Makantab yan eh. Oh, ayan oh. So pag ginanon mo yan siya dito, no? Pag ginanon mo yan siya dito, matalas, di ba? Matalas. So hindi ko to ibababa itong knife na ito kasi para makita ninyo. Yan. Hindi po ako nagtitinda ng kutsilyo. Sinasabi ko lang po anong silbi ng knife na ito. Ang knife na ito ay napakadelikado. So itatago ko muna, no? Tago ko muna. Sasalita muna ako dito. Ang knife is napakadelikado po niyan. Napaka nakakapahamak. Pinaghihiwa natin yan sa pagkain, sa gulay. Magkamali ka lang, sugat ka na. Totoo yan. Matalim eh, diba? Matalim. Magkamali ka lang, sugat ka na. Eh, paano pa kaya yung mga ginagamit natin, mga blade? Masugat ka na, kunting galos mo lang. Totoo yan. Pero ito po ang paalala ko sa inyo, huwag po talaga ninyong gayahin. Lalo na kung hindi kayo lehitimo na totoong tao kausap. Dahil ang pag-spiritual ay hindi po sinasamahan ng kaplastikan. Kundi ang pag-spiritual ay tunay na binibigyan ng mataas ng paggalang. At tatanggalin mo yung sa sarili mo yung pagiging plastikado mo or plastikada. Magpakatotoo ka. Yung pagpapakatotoo mo na pagiging mabuti mo, hindi yung pagiging masamang tao sa kapwa mo. Yan po ang katotohanan. Hindi ko binababa yung knife para makita nyo na original yan na matalim. Kasi mamaya gagamitin ko yan. Pag nagkakabal ka, hindi yan basta-basta. Ha? So sabi nga nila sa akin buti ka po, divine, may mga nalalaman sa ganyan. Totally, yung kalaman ko, kayang manahin ng ibang tao yan kung talagang gusto nilang, willing silang makasunod Yan ang sinasabi ko Maraming mga taong gusto matuto pero hindi naman sumusunod sa batas ng espiritual. Maraming nagsasabi na, Lalo, gusto ko po matutulo, iligtas niyo po kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng maligayang pamumuhay, bigyan niyo po kami ng malakas sa pangangatawan. Ang dami niyong hiningi sa Diyos. Pero wala kayong sinunod na batas niya. Kaya ang ending, hindi kayo bigyan ng blessing. Ang taong tamad at hindi sumusunod sa batas ng Diyos ay patuloy na manghihina ang katawan. Katotohanan yan. Kasi ako alam ko yung nangyayari sa mga tao na hindi sumusunod Natatapos na yung kontrata nila dito sa buhay nila or sa mundong ito. Diba? So nakita nyo naman, matalim ang kutsilyo, diba? Papakita ko ulit. Talim mo. Isa pa. Ang knife na ito is marami kayong mabibili dyan, matatalim. Matalim itong knife na ito
Ako kung nagtitinda lang ako ng knife, ibibenta ko to eh. Kaya lang hindi ko binibenta ito kasi wala tayong panghiwa dito sa bahay. Pag magluluto, ha? Ayoko yung mga taong puro yabang sa social media, na kesyo maraming alam, wala namang palang patunay, wala namang palang narating sa buhay, puro buka lang, puro yabang. Yun yung mga taong ganyan, yung puro yabang lang. Puro verbal, tsaka hearsay lang. Huwag kayong gano'ng nagpapaniwala sa mga yan. Kasi ang mahalaga doon kasi, yung pagiging mabuting tao pa rin. At tsaka hindi ka nagyayabang. Tapos maghahamon ka sa kaaway mo. Nasubok na sa lahat ng gira. Na ikaw hindi ka pala subok, di ba? Di ka ba nahiya sa sarili mo dyan na kung sino ka man na naninira ng kapwa mo? Winawarprit mo lahat. Alam mo, sa PBMA, wala akong tinuro na pagiging basura ang ugali or baluktot ang pag-iisip. Dahil ang itinuro ko sa PBMA ay pagiging mabuting tao or sa mga gawain. Yan ang payo ko. Bakit ang iba nagiging masama? Kasi ang masama nilang intention sa organisasyon, yun ang gusto nilang maghari. Hindi naman sila pumasok ng organisasyon para sumunod sa balaod ng mga Supreme Division na makagaya namin. Hindi naman sila pumasok sa PBMA para sundin yung mga mensahe namin. Nandyan sila para manloko ng kapwa sa paraan na alam nila na hindi sila mabibisto ng iba nilang kapwa. Pero ang Diyos, alam lahat yan ang ginagawa nila. Walang maitago dyan. Sa mga nanonood po pala sa akin ngayon, huwag niyo pong kalimutan na i-heart at i-share ito sa lahat ng tao para lahat po ng tao is makarating po sa kanila yung aking mensahe, no? Masarap yung magpakumbaba ka talaga, yung totoong pagpapakumbaba, hindi yung kaplastikan kasi napansin ko dito sa social media. Pag tinignan ko yung mga mukha nila, karami dyan mga plastikado eh. Kunwari lang sila na mabait, hindi naman pala. Maraming ganyan, ingat kayo. Ako? Di sa akin ubra yung mga ganong tao. Kailangan pag mabuti ka tao, mabuti ka talaga. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay na ikasisira ng kapwa mo, organisasyon. Marami namang pumasok sa organisasyon na isinisira lang nila ang programa ng Diyos. O tapos, pag nagtagumpay sila, tinatawa-tawanan nila yung mga taong naligaw nila. Yan ang ugali ng mga taong ito. No? Kaya sa mundong ito, kailangan magpakatatag kayo. Huwag kayo basta-basta magpaligaw sa mga taong sumisira ng pangalan. Dahil yung mga naninira na ngayon, sila pa mismo yung numero unong gumagawa ng kalukuhan sa organisasyon. No? So ito muna tayo, sa libreta muna tayo. Ang libreta ay napakagandang gamit sa buong mundo. Ang libreta, hindi lamang libro yan na simple. Yan ay talaan ng iyong kaalaman na kung saan subok at lehitimo. Yan ang sinasabi ko. Ako sa buong buhay ko, wala na akong ginawa sa aking buhay kundi magbigay lamang lang lecture sa tao or paalala. Diba? Matagal ko man kayo na hindi nakasama sa buhay ko na yan. Pero sa pagbabalik ko, bago man material ko, maraming natutuwa sa pagbabalik ko, maraming salamat. At marami din namang nanggagalaite kasi di na sila makapanloko sa kapwa nila. Kayong mga gumagamit ng dummy account dyan, kilala ko kayo. Mga dummy account na ginagamit ninyo, may mga atraso kayo dati sa akin, hindi kayo nagpapakilala. Kasi sa loob ng organisasyon, kayong gumagawa ng kalukuhan, no? Diba? Ay, gaganyanin mo lang yan, no? Tali mo. Itong libreta na ito, hahawakan lang natin ito. Tayo tayo konti. Yan, para makita ninyo. Ang libreta ko napakaliit lang, simple lang. Plus meron pa tayong spiritual ID protection na nakasuot sa atin. Ito yun, no? Yan, lalabas natin yan para makita ninyo spiritual ID protection. Yan. Bukod sa may spiritual ID protection ka, mayroon kang subok na
gamit pang spiritual na pwede mo magamit sa gamutan. Hindi yung display lang. Kaya kung ako po sa inyo, lawakin po natin ang ating pag-iisip at laliman pang pamunawa nang sa ganon may matutunan kayo sa tunay na aral. Hindi sa akin pwede yung puro lang kayo salita na may nalalaman kayo pero wala kayong patunay sa mga gawa. No? Patunayan ninyo, nasubok ang mga kaalaman ninyo at ng mga nalalaman ninyo. Kasi kung puro kayo verbal lang, puro yabang lang dyan, hindi kayo paniwalaan ng mga tao. Ang pagiging mabuting tao, hindi sinasabi sa sarili yan. Mismo yung kapwa mo, magsakwento yan kung ano yung ginawa mo mabuti o masama sa kanila. Tandaan nyo yan. Ha? Hindi tayo ba magbababa ng light dito? Dahil dito, mga tunay tayong tao kausap. Legit tayo. Yan. Kita nyo yan? So, hawakan na natin ito. Ako, medyo medyo simple lang ang buhay natin dito. Wala tayong dapat ipagmayabang o ipagmalaki. Dahil simpleng tao lamang tayo na nabubuhay sa araw-araw. Kumakain, nananalangin, pagkatapos magdasal, gumagawa pa ng kasalanan sa kapwa, hindi ka nga perfecto. Totally, hindi mo na maging perfecto. Hindi mo na kailangan maging perfecto para gumawa ka pa ng tama. Diba? Yan ang katotohanan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga bumabati, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na ibahagi itong aking live on stream or video para lahat po ng tao ay makapakinig sa lahat ng dako ng mundo. Dahil itong paalala na ito ay matibay na paalala para sa ating lahat. Para makaiwas tayo dun sa mga taong nang mamanipula lamang. No, nang mamanipula na mahilig manira, na sila pala mas mo sa sarili nila, hindi pala nila kayang ayusin ang buhay nila. May gana pa silang makialam ng buhay ng kapwa nila na hindi naman nila buhay. So, start na tayo. Handa na ba lahat? Handa na bang lahat? Oh. Ako kasi, kinakabahan ako eh. Matatakotin ako. Oo. Ito papakita ko sa inyo. Nililipad ng hangin eh kasi malakas ang hangin dito. May isa pa tayong coupon band. Ito pa. Ako matatakotin ako eh. Kabadong nga ako. Kita nyo naman. Wakan natin. Bitawan mo natin itong librita kasi matindi yung pisahan yan eh. Ayan. So nakita nyo naman. Isa pa. Ayan. Yan ang ating kutsilyo, napakatibay. Yan. So, yung knife, iniingatan. No? Ang knife ay napakatalas. Ganyan din ang salita ng Diyos. No? Napakatalas yan. Pwede yan makapahamak, makapinsala ng ibang tao. Kaya, kung mayroon kang divine words, ingatan mo. Pero pag ginamit mo sa mali yan, ikaw ang sisingilin yan. Akala mo ba yung kapwa mo pag ginawa mo ng hindi maganda? Akala mo ba tatalab sa kanya? Hindi. Kasi nakikita ng Diyos eh. Pag ginamit mo sa mali, ikaw ang babalikan. Hayaan mo lang yung kapwa mo na gumawa ng hindi maganda sa iyo at Diyos na mismo ang gaganti para sa iyo. Yan ang sinasabi. So ready na ako? Kahit medyo kinakabahan ako. Pipilitin ko pa rin magbigay sa inyo ng turo ng maayos. Kabado ako eh. Tibok pa yung puso ko. Kinakabahan ako. Yung takot ko, kahit sino pang nanakot sa akin, wala. Tagal nang namatay yung takot ko sa katawan ko. Dahil alam ko lahat ng tao, mamamatay din pagdating ng panahon. Ang tao pag namatay, sa libingan ng punta. Ang kaluluwa, mag-evaporate yan sa katawan. Ang kaluluwa mo, pag hindi naging mabuti sa lupang ito, hindi ka na muling isisilang pa. No? So, papakita ko sa inyo itong knife na ito at ano bang silbi ng gamit na ito. So, sama na natin itong panyo para sigurado. Itong panyo na to is banal. Andito rin yung aking banal na panyo at saka libreta. No?
Pasensya na, medyo tayo mahirapan tayo mag-Tagalog eh. Pero hawakan ko na ito para sigurado. Yan. Hawakan lang natin ito. Tapos, lagi nyo lang isipin yung bagay na pagiging mabuti sa puso nyo. Huwag nyo kakalimutin yan. Pagiging mabuti nyo sa kapwa nyo, alalahanin nyo. Tandaan nyo yan. Kasi, wala akong tinuro sa inyo na masamang gawain. Kundi magpakabuti lang. Pag madumi ang puso mo, hindi ka makakagawa ng mga bagay na ganito. No, higit pa, sabihin natin. Totally ito is lang ito, yung papakita ko sa inyo na ito, wala pa to sa kalahati. Hindi pa to yung kagaya sa ginawa ko sa live ko, chainsaw ang ginamit ko doon, at saka blade. Ito lang ito ordinaryo pa lang ito na pagpapakita na isang kaalaman. Pero kasi yung mga nauna kong video, nandyan naman sa YouTube ko. Yung mga nag-chainsaw ako, nag-blade ako, nagpatalim ako, nandyan na lahat yan. Nagbarena ako, no, nandyan na yan. Pero ito kasi, lang to, sample lamang ito. Pero yung sample ko, tunay yan. So, knife. Nakikita nyo naman ang knife, di ba? Matalim. So, ulitin natin. Pagka inawakan ko sana naman, kumasa na ulit, Okay na. So, simulan na natin. May bibig kasi na akong dasal ha. Sabayan niyo ako magdasal. Sige. Para sa atin naman ito. Yan, ready na ako Ready na ba kayo dyan? Yun na sinasabi ko sa inyo. Magdasal kayo ng umaga para laging malakas yung katawan nyo, ha? Hindi yung nagdadasal lamang kayo dahil may kailangan kayo. Magdasal kayo dahil may mga bagay na dapat yung pasalamat. Nakalagpas kayo sa pagsubok, nakalagpas kayo sa lahat. Yan. Ako, handa na ako talaga. Ewan ko bakit ayaw ko na i-start. Yan. Nakita nyo na. Matalim yan, di ba? Ay, nako. Ako matagal na ako hindi nakakaabal Pero dahil ito ulit, gagawin ko na naman ulit. Dahil patunay lamang ito na may gamit na tunay. Ayan. Yan ang knife na yan is panghiwa natin ng kutsilyo, panghiwa natin mga bagay. No? Yan.
Isa pa. Tawan muna natin itong gamit. So yun, nakita nyo naman po, no? Ang kutsilyo ay matalas. No? Yan ang ibig sabihin ng knife ay hindi lamang isang panghiwa, no, sa ating mga pagkain, no? Pwede rin ito makapanakit ng kapwa. Kaya malagang paalala, huwag po ninyong gayahin yun, no? Ayan, so tuloy tayo sa topic, no? Itong libreta na ito at saka yung Spiritual Protection ID, yan ang pinakadabi sa lahat. No? Ay paano kayo magkaroon yan? Puro lang tayo hiling ng hiling tapos wala naman tayong ginagawang aksyon. Hindi yan tunay na pag-spiritual at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang ginagawang iba. Ang ginagawa ng iba sa inyo ay pagtanggi sa kanyang obligasyon o obligado na gawain. Kita niyo naman, di ba? Yan. Kapag kayo ay tunay na nag-spiritual, dapat ang utak at puso ninyo ay dapat malinis. Malinis at hindi dapat gumagawa ng isang bagay na ikasisira ng kapwa ninyo or ng sarili ninyo. Dahil ang pagiging misyonaryo, mahirap yan, gampanan. Ang pagiging mabuti na i-self-proclaim mo sarili mo na mabuti ka, tapos yung ginagawa mo naman hindi naman maganda, mahirap yan. Kailangan, bago mo sabihin mabuti ka, ipakita mo muna sa kapwa mo yung tunay mo na talaga na kabutihan. Kasi ang kapwa mo mismo magsasabi sa iyo niyan na kung mabuti ka talaga, hindi ang sarili mo lamang nakagustuhan, no? Dahil ang tao ang saksi sa kung mabuti ka ba talaga o hindi, no? Yan ang katotohanan. So, titiklopin na natin ito. Yan, simple lang naman ang gamit natin. Yan, pahapyaw lamang yan. Kung pumunta kayo dun sa account ko na isa, sa YouTube channel ko, Ginto Mandirigma, meron pa po dyan na matitindi pang ginawa ko, no? So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Sa mga minamahal kong mga follower dito at mga viewers ko, no? Binabati ko po kayo lahat, no? Tatagan po ninyo ang pananampalataya ninyo. Tandaan po ninyo ang himala or milagro. Hindi lamang nakikita yan sa physical. Nakikita din niya sa mabuting gawa. Tandaan po niyo yan. Dahil ang milagro, minsan hindi mo makikita yan ng literal. Minsan umiiral yan sa buhay mo. Hindi ba milagro yan yung pagising natin sa umaga, nagkikita-kita pa rin tayo dito? Na nakikita natin ang bawat isa na pag humihinga tayo, libre yan, walang bayad. Diba? Na kahit mataas ang bilihin, na nakita nyo yung mga pagkain, galing sa Diyos yan. Binibili pa natin. Sumusunod lamang tayo doon sa patakaran ng ating pamalaan. Pero sabi ko nga, kung ang Diyos ang uupo sa luklukan na iyan, wala nang taong mahirap. Lahat ay magiging maginhawa na. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga mayroong spiritual ID po na ganito, ingatan po ninyo. At pangalawa, yung mga nag-fully paid na sa spiritual ID protection ninyo, on process at malapit ko na po ipadala. Hindi porke meron ka ng ganito is okay na. Kailangan nakarehistro ka rin dito sa aking samahan para tuloy-tuloy po ang iyong pag-aaral sa spiritual, no? So mapagpalang umaga po sa ating lahat at God bless sa atin. Iwasan po ninyo yung bagay na mga hindi dapat. Maging tapat kayo sa inyong tungkulin at sa inyong Panginoong Diyos na mismong nagbibigay sa inyo ngayon ng mensahe. Huwag nyo magtatraidor. Huwag kayo magsinungaling. Dahil ang pagtatraidor at pagsisinungaling or panlalamang sa kapwa ay nakakabawas yan ng isang bagay na hindi ninyo alam. Nakakabawas yan ng kapangyarihan, nakakabawas po yan ng proteksyon sa katawan, nakakabawas po yan ng pagkatao. Kailangan maging totoo lamang tayo sa lahat ng gawain natin, no? Yan po ang dapat po na isa puso po ninyo sa puso nyo at isipan ang pairalin ang pagiging mabuti. Huwag yung mga bagay na ikasisira sa kapwa. Magpatuloy lamang tayo sa ating mga gawain at sa lahat ng bagay na ito para pagpalain ko po kayo ng lubusan. Tandaan po ninyo, gising man kayo o tulog. Sa tuwing pinabanggit niyo yung pangalan ko, dumarating sa inyo ang tinatawag na
proteksyon na kapangyarihan. Iba pa po itong proteksyon natin na sa ating pangsarili na original na gawa ko talaga. Yan po ang katotohanan. Patunay lamang po yan na ang ating kaalaman ay simple lamang na kahit piliting yurakan, mananatili pa rin itong subok sa lahat ng bagay. God bless po sa atin and have a nice day.